Oras. Kasama pa rin natin si Congressman Bishop Benny Abante pero nasa linya lamang ng komunikasyon natin. Sa pagkakataon pong ito, nandito na po via Zoom ang chairman po ng Office of Transport Cooperatives. Importanteng issue po ito. Dahil kung natuloy po, wala na itong mga jeepneys na ito na hindi nakabuo ng kanilang kooperatiba. Pero meron pa sila hanggang huling araw ng January. Pero ngayon, may mga obserbasyon na talagang konti ang mga jeepneys na bumabiyahe. Bakit kaya? Mga kaibigan, welcome po natin sa ating programa. Walang iba kung hindi si Mr. Andy Ortega, Chairperson ng Office of Transport Cooperative ng Department of Transportation. Mr. Andy Ortega, sir, magandang umaga. Welcome po to DCME. This is Ed Sarto. Ed Sarto, good morning sa inyo. At saka kay Congressman Benny Abante, magandang umaga po sa inyo dyan. Magandang umaga rin po. And maya-maya ay makasama rin natin dito si Congressman Butch Pichay. Anyway, sir, mukhang pansamantala ay nagkaroon ng reprieve. Ito pong mga jeepney and jeepney operators, drivers na ayaw talagang mag-consolidate. Ano po? Hanggang katapusan ng January. Tama po ba? Yeah. Yung deadline po na naging final na nga po is December 31, 2023. Yun po yung araw na mga operators po, no? Operators po ang magdidesisyon kung itutuloy nila na mag-consolidate or hindi. Yun po yung deadline. Since ito po ay pinalawig, ano po? So, meron pa silang pagkakataon na mag-consolidate o wala na? Yung pag-consolidate po, tapos na po yun, December 31. Kaya po marami mga humabol sa mga kaibigan nating operators. Okay. Yung ginagawa po ngayon, yung pagpapasada ng mga drivers, na mga operators na hindi nag-consolidate, this is a process po dahil bibigyan po ng anong tawag doon, due process po yung ating mga kasamahan. So, later on, soon po, magkakaroon na ng information from LTFRB para sabihin sino po yung mga umabot ng 60%, sino po yung umabot ng lagpas 60%, dahil pag lumabas na po yung memo from LTFRB, yung mga operator po sa lugar na more than 60%, hindi na po sila pwedeng bumiyahe, and then yung po namang mga less than 60%, papayagan pa po silang bumiyahe at a certain period po. Yun po yung magiging decision, and I think soon po maglalabas ang LTFRB ng information po. Sir, yung bang 60% na sinasabi po ninyo sa mga nakapag-consolidate, sa mga ruta, ano po, ang tinutukoy natin yung mga ruta ng mga jeepneys. Tama po kayo. Yes, yung ruta po ang pinag-uusapan kasi kunyari lang po sa ruta A, less than 50%, so papayagan pa silang magbiyahe dahil parang hindi umabot sa 60%. Okay. At tapos, yung mga ruta na nag-consolidate. Na marami silang sasakyan. Eventually, sila ay bibigyan ng LTFRB ng special permit para sila naman ay babiyahe dun sa mga ruta na mabababa ang porsyento para makatulong po. And then eventually, posible po na sila na rin po ang babiyahe sa mga ruta na yon. Depende po yan sa proseso ng LTFRB. So yung ayaw talagang mag-consolidate, yung hindi talaga humabol sa December 31, 2023 deadline, after January 30 naman, wala na talaga sila. Wala na sila sa ruta nila. In fact po, para bagang officially po, talagang hindi na sila nag-consolidate, di ba? December 31. So sila po ay bibigyan ng due process po. Ang balita ko, latest po, balita ko from LTFRB, they will be releasing the information soon. So pag lumabas pa na yung information na yon, so malalaman na po ng ating operator kung siya ay pwede pang bumiyahe or hindi. Ang kailangan lang is bigyan natin siya ng due process naman po. Anyway, Chairman, welcome ko lang yung isa ko pang partner dito sa program, si Congressman Butch Pichay. Kung Butch, magandang umaga po. Good morning, Ed. Good morning, partner, Congressman Bishop Benny Abante. At of course, sa ating guest, yung Chairman Ortega. Magandang umaga, Chairman. Ay, good morning po, Congressman Butch. Alam mo, napakaganda yung sinabi mo. Sa programa. Good morning po.
napaganda yung sinabi mo, bibigyan ng due process. process. Okay? Opo. Ako'y naniniwala kasi na though I am for consolidation kasi pag hindi mo nako-consolidate, alam mo, like for example, I even suggested na sa mga buses, dapat sa isang ruta, isa lang yung franchise holder para hindi magkakaroon ng traffic, hindi mag-aagawa ng pasahero. Same like in Hong Kong. In Hong Kong, pagdating sa Kowloon side, isa lang yung operator. Pagdating sa Hong Kong Island, isa rin yung operator. New Territories, isa yung operator. So, hindi nag-aagawa ng pasahero, hindi nakakakos ng traffic. Ngayon, dito naman sa jeepney modernization, sangayon ako dyan sa consolidation, but we have to respect that they have a franchise. And as such, it's an agreement between the government and the operator. Pag binigyan mo ng franchise, hindi po pwedeng kukunin yan without cost. Sinasabi mong show cost. So, anong show cost ba ang ipapakita nyo na lumabag sila doon sa direktiba na kailangan mag-consolidate or some other show causes? Basically po kung Pichay, no, yung show cause po na ipapakita ng LTFRB, basically it is about yung order po, no, yung executive order about mag-consolidate at a certain date. So yun po yung parang itatanong ng LTFRB at yun po yung isasagot ng ating mga operator. And base po yung sasagot ng operator natin sa LTFRB, magkakaroon po ng decision ng LTFRB regarding po sa prangkisa nila. To me, that is quite questionable, no? Kasi yung prangkisa, you're giving a certain period of time. And as such, even Congress cannot pass a law that will abridge an agreement between the government or any party. So, kailangan siguro ang direktiba ganito. Pag nag-expire yung prangkisa na binigay namin sa inyo, hindi na namin i-renew yan kung hindi ka magiging bahagi ng consolidation. Yeah, tama po yung kung, no, with due respect, no, kasi that is an LTFRB turf, no. Pero yung pagkaalam po nga po, lahat po ng prangkisa natin ngayon is parang on hold, no, ika nga, parang hindi po sila nare-renew base po dito sa consolidation process. Tama po kayo. Kasi as of na, kaintindi ko po, yung mga prangkisa ay hindi siya buhay. Ika nga, no, yung sinasabi niyo po for the next 1 year, 2 years. So dito na po papasok yung sinasabi ni Kong Pichay na definitely walang violation sa prangkisa, ngunit hindi na i-renew dahil paso na nga kung hindi po nag-consolidate. Tama po kayo, Kong Pichay, regarding the process po. Okay, so in other words, Chairman, pag may mga prangkisa na hindi pa nag-expire, meron ba say 2 years or 3 years, they can still go on operating that route. Otherwise, you will be violating a certain rights under the Bill of Rights. Yeah, ang pagkaalam ko naman po, Kong, parang expired na po lahat, para bagang temporary na lang po. Ang tawag po ata doon is parang PA, no? Hindi pa po talaga yung confirmed or rather final yung franchise extension. So sila po ay nasa isang stage Provisional that yung authority po, pwede po talagang i-cancel na or ibibigay po ng extension. Yung mga prangkisa po na mga sumama na sa consolidation, ang alam ko po eventually they will be given po yung 5-year franchise validity naman po. Ay, tama po yan. Tama po yan. I think we are in sync. We have the same kind of thinking. Dahil minsan may nagtatanong sa amin dito kung pwede yan. Sabi ko, well, pwede gawin yan kung expired na yung ano nyo, prangkisa. At sasabihin sa iyo ng ano, okay, we will renew that, but be part of the consolidation. Yes, definitely, Kong. Tama po yun. Pero itong mga jeepney naman, secondary routes ito, no? Hindi naman to pwede sa mga Yes. Mga yung mga national jeepney highways. po kayo sa secondary routes. Pero Kong, Ed, allow me to say something lang po, no? Yeah, please. Kasi po yung consolidation na dinedline po natin, this basically is a decision ng mga operators po natin yun, no? Sila po yung may hawak ng prangkisa, sila yung magde-decide, itutuloy pa ba nila or hindi, or baka mamaya they'll go into another business na lang, wag na sa jeepney, no, sa transportation.
So yung kino-concentrate ko po, no, sa opisina ko po, dahil Office of Transportation Cooperatives ako, ang aking ginagawa ngayon is nakatutok naman po ako dun sa mga drivers. Kasi yung mga drivers, di ba sila po yung pumapasada dun sa jeepney, no? Yung mga operators. So ang aking objective po ngayon is mabigyan tumuloy yung trabaho ng mga jeepney drivers from their previous operator na hindi na po nag-consolidate, para lumipat sila, tuloy ang trabaho, pero this time, iba na po yun. Sila ay magiging member na po ng cooperative para mabigyan po sila ng trabaho, tuloy-tuloy po. Yun yung aking parang pinaka-objective po ngayon. Alam mo, Chairman, there are funding na pwedeng ma-harness ninyo. Like for example, narinig ko noon si Secretary Laguesma ng Secretary of Labor ng DOLE na nagsasabi na meron kaming pondo diyan, meron kaming pondo ng mga 400 million for livelihood. Since that is part of the livelihood, siguro yung mga jeepney drivers na gusto consolidate, kung wala na yung mga operators nila, pwede siguro silang lumapit sa Department of Labor. Kung ano man yung mga pondo nandun. Kasi I think nabanggit mga 400 million ata yung pondo roon. Yeah. Sa programa po ng PUVMP, tama po kayo, Kong, no? Meron pong pondong pumasok sa DOLE at saka sa TESDA po. Kasi yung mga affected po, hindi na sumama, either operator, drivers, or even yung mga parte ng negosyo ng transportasyon, pwede po silang mag-avail sa DOLE wherein they will be given a certain amount. Parang puhunan po in terms of goods to do other businesses. And, sabay po, hindi na ngayon ginawa na pong and. Sa TESDA naman po, pwede silang mag-enroll ng certain courses para mag-prepara sila to have another kind of profession. Tama po kayo, Kong, there are help from DOLE and TESDA sa mga affected po. Dagdag trabaho mo yan, Chairman, ha? Sa totoo lang, Kong, I just assumed the office 10 months ago. Nung nakita ko yung responsibility, yung liit ng opisina, very challenging, pero I think po nasa dugo na ang tumulong, kaya I think given the chance, tuloy-tuloy po yung tulong sa mga drivers po. Totoo yan, talagang sa mga panahon ngayon, talagang kailangan dagdagan mo yung trabaho mo dahil worldwide naman talaga itong problema natin. Hindi lang ito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, nagtaasan yung mga bilihin. At yung ating transportation naman ay hindi basta-basta pwede magtaas ng pamasahe dahil kawawa naman yung ating mga kababayan. So, binabalansin mo talaga yan. Kung hindi natin tataasan ang pamasahe, malulugi naman yung mga operators. Kung tataasan naman natin, magagalit naman yung riding public. Inflationary naman yan. Nako, laki problema niyan, Chairman. Alam niyo po, totoo po yun. Problema po yun ng LTFRB. Pero po, ito lang po, kasi may lumabas na information from Ibon. Sabi raw po na aabot ng 45 to 50 pesos yung minimum fare po ng modern in years. Pero I'll just share, mabilis lang po, no? Kasi nung nagsimula ang modern, 2017, ang pamasahe po ng jeep traditional minimum fare is 9 pesos. Yung modern noon was 11 pesos. So, 2 peso difference. This year, after 5 years, ang minimum po ng traditional is 13 pesos. Ang modern is 15. So, ang punto ko po, in 5 years, na-retain pa rin yung 2 peso difference ng traditional at modern. So, medyo napaisip lang po ako, no, personally, paano nila masabi na in 5 years, magiging 45 or 50 na yung modern na minimum fare? Because history says, hindi naman po talaga ganong yung kalayo or na-maintain po naman natin through LTFRB, Kong. At saka yung rate naman ay hindi basta-basta makapagtaas kasi regulated yan eh. Yes, may approval. Anyway, FYI lang, no? I know it's not your responsibility. Ang naging guest namin dito, I think last week, yung Francisco, Elmer Francisco. Elmer Francisco. Meron siyang e-jeepney, Francisco Motors. Francisco Motors, na less than 1 million pesos ang halaga, pero electric. And nung tinanong ko, magkano naman ang magiging fuel consumption niyan? Dahil wala naman talagang fuel or electric consumption. Sabi niya, kalahati lang po ng combustion engine. And since less than 1 million yung
presyo, palagay ko magaan yan sa mga operators, sa chairman. Magaan yan. And nung tinanong ko naman, paano pag nasiraan ng lithium battery? Ang sabi naman ni Elmer, yan ang isang magandang feature sa aming ino-offer na jeepney, na modern jeepney. Dahil pag may nasira na lithium battery, papalatan namin yan, walang bayad kasi lifetime guarantee. Yung guarantee namin. So, siguro, I'm just giving you this information. Baka in one of your meetings, pwede mo rin may suggest dahil gawang Pinoy yan at less than 1 million. And most of all, it will not pollute the atmosphere kasi electric motor Alam nyo kung to be transparent, na-meet na rin po namin si Mr. Francisco. Pumunta na rin po sa opisina namin because we always give opportunities, chance po sa mga talagang gustong tumulong. Eksakto po yung kwento nyo, nalaman po namin rin yon. And what's really good is there is now a new option. Option po yan, no? Okay. And hope na matagdagan pa ng option na mas murang presyo, mas mukhang jeep, and also it will help definitely more of our drivers, corporations po na eventually bibili ng mga modern vehicles. So, very positive yung balita niyo po regarding that health of the manufacturer. And I think there should be an incentive. Given an incentive na pag electric jeepney ang bibilhin mo, ay talagang may mga benefits na pwedeng ibigay. Para nang sa ganon, maengganyo yung ating mga operators. First, siguro, pag electric jeep na yan, it will not pollute the atmosphere. Kailangan mayroong ding incentive from the Department of Environment and Natural Resources. Ito lang naman ay mga information na nakakalap natin sa mga guests natin dito sa ating programa. Yeah, sigurado po meron po yung mga additional kasi alam niyo po yung Euro 4 as compared to electric vehicle mas maganda nga ho pa talaga. So rest assured kong and tututukan namin yan on how we could help more because these are companies that will help also yung mga drivers natin in the long run. Naririnig ko lang, sir, si Congressman Benny Abante may gusto rin yatang sabihin. Kung Benny, go ahead po. Medyo manipis lang po kasi yung signal po ninyo. Chairman, are you also involved in giving subsidy to operators of the jeepney? For example, like may mga nag-a-apply na ba for the e-jeepney at meron ba kayong subsidiya na pwedeng i-offer sa kanila? Yeah, as of now po, Kong Benny, out of the 10,000 modern vehicles, meron na po tayong mga 350 plus na electric vehicle. Kukunti pa lang po, pero definitely, ang feeling po namin talagang dadami na po yan. So same po dito sa Euro 4, meron din po silang subsidy, pero with due respect, hindi ko lang masabi po eksakto the amount, but definitely they are and should really be given. Sabi nga ni Kong Pichay, baka may mas additional pang suporta sa kanila because they are more environment friendly po, Kong. Is that only in Metro Manila or all over the country na yan? Ay, nationwide po yan, no? Nationwide. In fact, ito idagdag ko lang, yung UN nga mismo, UNDP po, naging active na rin po at nagpasok na sila dito ng a few electric vehicle sa mga, I think, 4 na kooperatiba sa buong Pilipinas. Parang trial pa lang po yun, but it really shows the interest of other agencies nationwide. So kung tuloy-tuloy po yung tulong ng UNDF, DP, no? Dito sa ating bansa, to incentivize yung mga cooperative or corporation to go a step ahead sa electric vehicle, it will really look good po yung ating programa ng modern transportation. Kasi po nga po, like sinasabi ni Kong Pichay, mas marami na pong tumutulong ngayon dahil nakita po nila na talagang nag-firm na yung deadline and then we are now in the next phases po of the program. Ano yung USDF? Ano yun? Yung United Nations po, no? United Nations, I think DP is Development Program. Yes. UNDP. Nagbigay sila ng libre electric vehicle sa Baguio, sa I think Gensan,
meron pa sa Visayas and somewhere in Metro Manila. So yun po yung initial nilang step and help, and I think we could go further po with that kind of help from that agency po. Ilang porsyento na yung mga operators ng jeepney na nagsasabi na iibahin na namin yung aming negosyo, hindi na kami mag-jeepney? Meron na ba kayong mga ganyang situation? Yeah, alam niyo po kasi we have, di ba po, mga ilang libo po yun, no? Tens of thousands na hindi nag-consolidate. So malamang po kasi may mga nakakausap rin kami, mga lumalapit sa amin. Ang iba po kasi medyo mga negosyante siguro sa palengke po, may sari-sari store or may mini grocery. And nakita ko rin po, actual, no, na nakita ko sa opisina, yung ang iba po mga senior citizen na baka parang ayaw na rin nilang ituloy yung negosyo ng transportasyon as an operator. So valid reasons po yun for them not to join or go further sa consolidation po. So yun po yung mga dumating at naparating po sa aming mga reasons why. Sir, since kayo naman ang nasa Office of Transport Cooperatives, ilang porsyento na ho ba talaga ang nabuong kooperatiba? Regarding po kasi sa consolidation, when we talk about consolidation po, which is around 70% no, bago on December 31, it really is a combination of cooperatives po and corporations. Dalawa po yung entity or legal entity po para mag-consolidate, cooperative or corporation. So, hindi ko po masabi eksakto ilan ang corporations, pero dito po kasi sa transportation cooperatives po, no, when this program started, we had around 400 plus na transportation cooperatives. Fast forward, this year, umabot na po tayo na 1,700 plus. So marami na po ang sumamang transport cooperatives and then join sa consolidation, and they are now functioning business-wise sa transportation service po. So yun po yung ating numero po ng mga transportation cooperatives. This is nationwide po, Ed. Chairman, wala bang naitulong ang tawag nito, Cooperative Development Authority? Ay, malaki rin po tulong ng CDA kasi po ang CDA is the first step to form a cooperative. Doon po sila nagre-register. Tapos po, on the part naman of OTC, dito sila magpapa-accredit. So, meron po kami parang hating function eh. CDA is more of yung mga intra sa kooperatiba. Kami po yung sa technical, that's transportation cooperative. So, yun po yung tulungan namin na ginagawa between CDA and OTC po for the good of the transportation cooperatives. Sabi ko nga po, no, I'm just new here, mga 10 months po, and I see what are the things that I would like the office to add more, to strengthen, para strengthen more at mapaganda, mapalaki, at mapaunlad po yung mga kooperatiba. So that is my foremost function po ngayon, to make OTC really an office that will really help to make the cooperative successful. Kasi yun po yung utos ni President BBM sa amin nung nag-meeting po kami ng December. Kasi po, I think he is very knowledgeable sa mga kooperatiba during his time as congressman na kailangan tulungan because pag hindi nga tulungan, they will not be successful. So, I take that po as a challenge po on my part to do what he has ordered po. Okay, Chairman, ang presyo kasi ng mga imported na jeep ay medyo may kataasan. Now, since these are already cooperatives, haven't you examined kung yung presyo nila ay tax-free or nagbabayad sila ng tax? Kasi ang kooperatiba po ay tax-free pag nag-i-import. Alam nyo kung tama po yung sinasabi nyo, clearly po ang mga to ay they pay taxes po sa BOC or whatever agencies po, no? Pero syempre po when the co-op will acquire the vehicle, parang yun na yung presyo, no? Nandun na po yung lahat. Titingnan po yung sinasabi nyo about kooperatiba as tax-free, but also po titingnan ko rin yung, kasi nag-usap kami ng Secretary Bautista a few months ago na baka pagbigay kayo ng input kasi medyo hindi ako bihasa dito, baka pwede magkaroon ng lesser tax tariff ba ang tawag doon for vehicles that will be used for these cooperatives or corporation, because I'm sure it will lessen like maybe tens of thousands or maybe a few hundred thousands po
para mas makatulong tayo dito sa mga cooperatives. We will go into that suggestion of yours, Kong. Malaking bagay yan, Chairman, kasi talagang nakalagay naman doon sa CDA mandate, yung batas na pag legitimate na yung kooperatiba mo, they can import materials tax-free. Yan. Otherwise, ba't ka magpapamember ng kooperatiba kung walang namang incentive na ganyan? Eh di mag-organize ka na lang ng corporation dahil hindi naman tax-free. So, I think you have to look into that provision ng CDA para naman ang sa ganon ay may apply mo. Malaking bagay yan. Siguro mga 300,000 ang maibawas sa presyo ng modern vehicle. Tama po, Kong. That's a big amount. Kunyari, 300,000 tapos merong almost mga 280,000 subsidy from the government. That's already almost 600,000. So malaking tulong po talaga in buying the vehicles for this cooperative. Hayaan nyo po. Thank you for that suggestion or idea po. At sabi ko nga sa inyo, I will still look further po kung paano tayo makakatulong sa mga kooperatiba po. Simple lang naman yan. Kunyari, may kooperatiba and then they intend to order so many vehicles. I-earthmark na ng kunyari galing sa Toyota, galing sa Nissan, galing sa Isuzu. I-earthmark na itong 100 units na ito ay para sa kooperatiba. Therefore, this should be tax-free. Kasi ang kooperatiba naman ay hindi pwede I gather from the co-ops, hindi lang pala 10 o 20. Some are ordering almost 100. And we're talking of one co-op lang. So, clearly po, kung ita-times natin yung amount that we just mentioned earlier, malaki pong tulong talaga sa cooperative yung savings. Yung dito lang, sir, yung sa Francisco Motor, 1,300 units ng order sa kanila kaagad, Ayun. na binanggit po ni Mr. Francisco. Totoo po yun. Malaking tulong itong ginagawa ni Mr. Francisco sa programa po. I think, if I'm not mistaken, I have not read the mandate, pero yung opisina mo should be ka-level ng CDA, except that you specialize sa transportation. I think you should come up with a financing plan for all the transportation cooperatives because ito po ang issue, yung modernization program. So palagay ko, like for example, I've been suggesting na maglaan ng mga 2 billion or 3 billion. It's not much kasi 500 billion yung puro ayuda Correct. Pero ito, let's say, okay, maglaan ng 2 billion. And then, yung opisina ng transportation cooperative, sila yung bibili ng Units. whether ito yung Francisco Motors or yung Local or imported. Imported, tax-free. Kasi, very clear, transportation cooperative office. So, in other words, it's a specialized offers only for transportation. Dapat kayo na rin ang magbibigay ng tawag nito, ng kooperatiba, hindi yung CDA. Alam mo, with what you're saying, you are going beyond of what I'm thinking sa opisina. Parang natitiri-ay ako sa sinasabi mo because parang ang feeling ko nga ho talaga, I really can do more for the transportation cooperatives. I really need all the help, especially po sa Congress regarding this matter. And siguro po yung 30 years ko sa Union, sa FASA po, I think I could use that to clearly help po yung itong transportation group. No? I mean, they've become my big brothers and friends since I've been with them for 10 months po. And sincerely, I will do more for this sector po. Thank you for that advice, Kong Pichay. Salamat po. Pag-aaralan ko rin yan, Chairman, no? Kasi thank you po. Office of Transportation Cooperatives. So in other words, yung transportation cooperatives, hindi na kailangan pumunta sa CDA. Kailangan dyan lang sa'yo at ikaw ang mag-i-issue ng certificate of, anong tawag nun? Accreditation. Registration. Ayun. Yung mga ganun po. It's your office that has the mandate. Kasi this should not be a member of the CDA. This should be
a member of the Office of the Transportation Cooperatives. Especially po, ahak po tayo ng how many years pa dito sa modernization. So tama po kayo, nakikita ko that our office should be very much active to make sure that this program of the government will succeed not only by lip service po sa parte ng OTC, but really develop and help them, even yung sinabi nyo, acquire vehicles properly, fairly, para ho talagang maging realistic po yung ating programa. Rest assured ko, while I am here in this office po, I will do the things that you and Congressman Benny has been suggesting po. And definitely, pag we can come up actually with a study at kailangan i-strengthen yung opisina mo, yes. I'm sure that Congressman Bishop Benny Abante will file a bill to strengthen the Office of the Transportation Cooperatives. Kasi yan yung issue, not just for this year, but for the next 5 years under the administration of President BBM. Yan ay talagang mainit na issue. At hindi rin siguro malayo na pag naging successful itong PUB modernization na ito, baka yung iba pang transport system natin ay i-modernize na rin. Tama po kayo, Ed, no? Pati pala yung mga sa maritime, kasama namin, pati sa tricycle po, kasama namin sa kooperatiba. Pero yung sinabi ni Kong Pichay, I'll be honest with you, the past weeks, no, nag-iisip nga ako, sabi ko, sino ba pwede kong lapitan sa Congress? So, alam nyo na. Go further. Pero hayaan nyo po, siguro later on na lang po yan. Importante muna ngayon is the jobs for these drivers that I will connect. Nakausap ko na po yung mga cooperatives nation, and they all agreed that they will accept the drivers of the operators that did not consolidate. So it made me more relaxed knowing na isasalo po sa ating mga drivers. So, alam mo, so, ibig sabihin, Chairman, ang ibig sabihin yan, magiging comprehensive na kayo. You're not only talking about jeepneys, but you're talking about almost everything, no? Yes. Ano mo, sa agency mo. Totoo po yun. Mandate rin pala namin yon, pero wala pa namang modernization on those aspects. But if they want to form cooperatives, like in tricycle po, I'll be honest with you, pwede sila mag-form cooperatives muna, and then eventually, pag modernization, then siguro kung ano yung template that we are doing here sa jeepney, with confidence, we could go further sa mga tricycle, sa mga maritime, sa mga bangka po. Pwede na rin po namin pasukan at tulungan po eventually, Congressman. Napakaganda niyan. Alam mo, do you coordinate with the, do you coordinate with the LGU on that? Opo. Yeah, tama po yung mga LGUs. Yeah, the LGUs can participate. Pero ang importante talaga is mapag-aralan, pag magkagawa ka ng draft bill, and then i-submit natin kay Congressman Bishop Benny Abante para nang sa ganon ay ma-file ka agad natin. And probably even ask the President to certify that para in 3 months pwedeng maipasa yan into law. Thank you po for that suggestion. I will mention that to my people sa office, yung lawyer ko lang pero I will mention it to my lawyer para tingnan niya yung angulo po na yun and maybe help from other friends po. Thank you, Kong. Yeah, you can coordinate with my office, Chairman. Salamat po, Kong Benny. Thank you very much po sa inyo. Ayan, meron ka ng talagang author. Oho. Principal author, Congressman Bishop Benny Abante.